naisipan ko mag-vlog ngayon kasi may sakit si Hotdog. At sana samahan niyo ako na alamin kung ano yung kadahilan ng sakit niya at saka kung ano yung solusyon. Tara, samahan niyo ako. Tara. Ito guys, hindi masyado pansinin sa video, pero mapapansin nyo okay naman takbo ni Hotdog during 1 to 90% throttling. Pero once na tinodo ko yung silinyador, nawawalan ng power or parang hindi nakakahigop ng gas. Yung parang nasasakal siya. Ito guys, pag cold start okay naman siya. Yung tunog ng makina okay din naman. At kusang bumababa pa rin yung minor pag umiinit na siya. Yung silinyador, responsive pa rin, pero pag tinodo ko siya, dun nawawala ng power tulad nito. Inuulit ko, may power lang siya pag yung ikot ng throttle ay nasa gitna ng 1 to 90%. Una ko na-discover tong issue na ito nung papasok ako sa trabaho at may kailangan akong overtaken. Tas ayun, pinahiya ako ni Hotdog. Kaya ending nun, nasa likod ulit na lang ako ng overtaken ko sana. Ito, bago ako pumunta ng mekaniko, naglahad ako ng possible causes kung bakit nangyayari to, from minor to major causes. Sa minor causes, number 1 natin dyan, possible kaya may issue na ganito kasi barado na yung either air or yung fuel filter. Kung barado na kasi isa sa kanila, pwedeng hindi balanse ang air and fuel mixture na nagre-resulta sa pagpugak ng makina. Madali lang naman kasi ito palitan kaya number 1, possible cause siya. Number 2 natin ay spark plug. Baka kasi palitin na kaya pumupugak yung motor ko pag nakatodo. Nakakaapekto kasi ito sa acceleration at consistency ng power ng sasakyan pag luma na ito dahil ang trabaho ng spark plug ay mag-ignite ng compressed air and fuel mixture for every cycle ng piston. Number 3 naman natin ay ECU reset. Baka nagloloko na kasi yung ECU at need lang i-reset. Ang trabaho kasi ng ECU ay mag-manage ng makina. Pinapakilaman niya kasi yung pag-release ng air, gas at throttle response. May hahalin tulad natin ang ECU sa CPU ng desktop computer dahil similar sila sa function nila. Number 4 ay CVT. May possibility na palitin na ang pulley, drive face o anumang parts na matatagpuan sa panggilid ng Hotdog. Kaya pumapalya siya pag nakatodo yung silinyador. Pero very unlikely dahil nararamdaman ko kasi na nasa makina yung pagkawala ng power, hindi sa ikot ng CVT. Inilagay ko na din siya dito kasi baka siya yung dahilan na di lang ako aware. Number 5, throttle cable. Baka palitin na yung throttle cable ko dahil baka nag-i-stack up lang yung kable pag tinutodo ko yung silinyador dahil sa kalawang o sa dumi. Number 6 natin ay throttle body and sensors. Ang throttle body, very unlikely ito masira dahil gawa sa makapal na bakal ito. Lilinisin lang ito at okay na. Ang mga sensor tulad ng TPS at ISC, ito yung mga sakit sa ulo kung papalitan dahil umaabot ito ng di bababa ng 1,200 pesos. Pero kung ito ay nag-stock up lang, masasalba pa ito sa linis lang. Kung napagawa ko na sa mekaniko yung lahat ng nilista ko sa minor causes at di pa rin okay, saka ko ipapagalaw yung mga nakalista sa major causes. At sa major causes naman, number 1 natin ay ang FI cleaning. Major siya para sa akin dahil sa pagkakaalam ko, tinutono din ito at hindi basta-basta nililinis lang. Ang number 2 sa major causes ay fuel pump. Ang fuel pump ay parang water pump na meron tayo sa mga bahay natin. At kung ito ay nasira, hindi siya basta-basta ayusin o lilinisin lang. Ang halaga ng genuine nito ay di bababa ng 2,500 pesos. Number 3 natin ay ECU. Pag ito ay palitin na, hindi ka lang basta magpapalit ng ECU kundi pati yung susian mo. Kaya kung nakakilis ka, palit yon. Pero unlikely ito sa akin dahil wala naman akong add-ons tulad ng additional wirings para sa mga additional accessories. Lastly, yung makina. Ito ang pinakamasakit sa ulo syempre kung ito mismo yung may problema. Once kasi na pinabuksan mo to, pangit na. Pwede kasi madamage ang mga gasket nito at magkaroon ng leakage
at maging prone sa pagkasira ng piston at iba pa. Ang makina kasi ang pinaka-identity ng sasakyan. Pag may pinalitan ka dyan, asahan mong hindi natatagal unit mo. Kaya nga pangit yung mga overhaul na yan. Naandito ako ngayon sa Gaijin's Garage at syempre, binanggit ko ang sakit na nadarama ng hotdog ko na pag piniga ng todo, ito ay nawawalan ng power. Kaya dahil dito, sabi ko sa mekaniko, ipapacheck ko lang yung spark plug ko at throttle sensor. At sinuggest na lang nila sa akin na mag-avail na lang daw ako ng full maintenance service nila na nagkakahalaga ng 650 only. Coco, ikaw naman, nakakapagod magbasa. Ito babasahin lang. Tabi, which includes engine and gear oil change, open and close parenthesis, labor only, CVT and air filter cleaning, throttle body cleaning, ECU check and reset, tsaka sensor checking / cleaning. Ay, ito pala guys, itong sensor checking tsaka cleaning, hindi nila to isinasaad, pero under na to ng ECU check para aware lang kayo. After nung part na to, paalisin si Coco, tapos magsasalita ulit si Super. Ito binabasa lahat eh. So ito guys, pinaskip ko na yung engine and gear oil change since kakapa-change oil ko lang not long time ago. Wow, English! Kaya CVT cleaning agad. Actually, medyo labag sa loob ko na ipalinis agad yung panggilid ko dahil ang sistema ko kasi, magpapalinis lang ako tuwing every other change oil. So ito nga pala, update ng drive face ko. Ayan, visible na yung lamat. Ito naman sa pulley ko, may lamat na din. At nung nalinisan na yung buong parts gamit gas, ito na sila. Pansinin na yung kalawang build up, nabawasan lang dahil ginamitan ng scrubber. Kaya baka sooner or later, papapalitan ko na din yung buong CVT set ko. At syempre, nilinis na din yung air filter ko para pwede pagamitin ng isa pang ulit. After ng CVT cleaning, ang next na ginawa is throttle body cleaning. Di ko agad nakuhaan pero nakita kong may dumi na kulay green sa loob ng throttle body ko. Yun ay regular gas ng Petron o yung extra nila. At napaisip ako dahil ang tagal ko na nagpagas ng extra sa Petron para itry lang ulit. Pero bakit hanggang ngayon naandyan pa rin yung kulay green niya na may kasamang parang durug-durug na paminta. Doon ko na conclude na madumi ang regular gas. Kaya from now on, baka mag-stick muna ako sa XCS ng Petron at balitaan ko na lang kayo ulit. After ng throttle body cleaning, nag-proceed na kami sa ECU checking. At dito, nakita na bumabagsak talaga yung throttle ko pag nakatodo yung silinyador. Kaya nag-proceed na agad sa pag-check ng TPS. At ayun nga, napansin nila na nagsa-stack up yung TPS ko na nagre-resulta sa pagkawala ng power tuwing nakatodo yung silinyador. At sa awa ng Diyos, naresolba yung pag-stack up sa paglinis lang. At nang dahil dito, naresolba ang issue ng motor ko na talagang nakakapagpa-atras ng itlog. At na-foresee ko agad na marami kayong katanungan tulad ng, Super, ano nga ba ang TP sensor? Super, bakit ito yung dahilan kung bakit nakakapagpugak ng motor? Super, pwede bang tanggalin na lang ito? Para masagot yung katanungan nyo, ang TPS o ang throttle position sensor, it provides feedback to the ECU by measuring the angle of throttle plate. Bali, ang pinakatrabaho ni TPS ay, for example, nakapiga lang ako ng 10%, masasense ito ni TPS at i-report kay ECU, saka si ECU magde-decide kung gaano karaming gas ang bibitawan o hangin ang kakailanganin for fuel efficiency at smooth riding. At kung may problema si TPS, ito ay magdudulot ng irregular throttle response o yung naranasan ko na kuyari pumiga ako ng 50%, nasa optimum yung takbo, tapos titigil ako, maya pipiga ulit ako ng 50%. It's either mas malakas siya o mas mababa yung takbo dahil nga irregular. Nagluloko-loko kasi yung TPS, hindi niya alam kung nasaang piga ako. Makakaranas din kayo ng engine braking o yung pwede natin gawin sa mga manual na kotse o motor. 'Di ba sa akin, pag naka 90% yung ikot ng silinyador, tumatakbo naman siya, tas lumalabas yung sakit pag tinodo ko. Yung pag tinodo ko, hindi siya yung parang nawawalan lang ng power eh. Ano siya, yung parang pumupugak-pugak siya tapos para akong nakahawak sa brake. Unti-unting nawawalan, tas pakiramdam ko na nasasakal yung CVT ko, pati yung engine. Kaya parang may engine braking effect. And lastly,
since nagloloko nga si TPS, makakaranas kayo ng increased fuel consumption. Like sa naranasan ko before, na-reach ko yung 48 km per liter, pero simula nung lumabas tong issue, bumaba ng bumaba hanggang sa naging 43 kml na lang. Dahil kahit tipid ka sa pagpiga ng silinyador, since naka-stack up nga si TPS, hindi niya alam kung naka-onting piga ka lang ba or naka-todo. Kaya minsan, nagbibitaw si ECU na magbigay ng maraming gas kahit onting hangin lang yung pumapasok dahil nga naka-onting piga ka lang. O sa madaling salita, nangyayari dito yung imbalance yung ratio ng hangin at gas mo na nagre-resulta na lumakas sa gas tas di naman nadadagdagan yung power. Para naman masagot yung huling pwede nyong itanong sa akin kung pwede bang tanggalin na lang yung TPS, ang sagot dyan, hindi. Since ang motor natin ay ECU operated, hindi siya tulad ng mga motor na naka-carb na nakadepende sa physical components yung pagiging fuel efficient nila o yung pagbigay ng power. Dito, pauwi na ako nang bigla na lang namatay si hotdog ng ilang segundo after ko paandarin at buti, nakatingin si Kuya Mechanic sa paglisan ko at hinabol niya ako para tignan hotdog ko. And for some reason, nagloko kasi yung ISC dahil nag-stock up din tulad ng nangyari sa TPS. And fortunately, nakuha lang din siya sa paglinis. Para malaman nga pala kung nagloloko si ISC ay kapag tinodo yung minor at hindi namatay motor mo. At para hindi na masyado humaba tong video, mabilis ang term and definition lang tayo kung ano si ISC o ang idle speed control. From the words itself, kinokontrol niya speed ng idle mo to ensure that the engine maintains a stable and consistent idle speed kung ikaw ay nakahinto. Since naandito na rin naman ako sa Guardian's Garage, pinacheck ko na din spark plug ko at inadvisean nila ako na palitan ko na rin dahil worn out na yung electrode niya. At kung ibabase ko dito sa chart, safe for me to say na nasa best siya. Lastly, pinapalitan ko na din rear wheel ko dahil sa 17,000 kilometers na naitakbo ko sa lagpas ng 2 taon, kalbo na yung gitna at ang dami ng tama. Saka ito nga pala yung epekto ng tar sealant sa mags natin. Kaya this time yung libreng tar sealant di ko muna pinalagay at dahil din dito, pinapalitan ko na din yung pito dahil lubog na yung thread sa loob dahil sa kakapalit-palit ko ng barbula every time na magpapahangin ako dahil laging barado gawa ng sealant. At syempre, Pirelli Diablo pa rin inavail ko para malupet. Also, naisip ako na din pala ibalik sa stock yung left brake lever ko dahil garbage gamitin itong aftermarket na ito at para na din maging usable ulit yung handbrake ko. Hinayaan ko lang muna yung kanan na naka aftermarket para maangas tignan. At ito nga pala yung total na naigastos ko. Hindi nila na-include dito yung left brake lever, kaya chinat ko na lang sila at sinetel through GCash. So ito guys, try na natin yung idle niya. Ito yung ano niya, pag-start. Since tinono nila yung minor ko, medyo lumakas yung tunog. Pero kung uminit na siya, parang nagno-normal naman yung tunog niya. Sa ngayon, manginig pa siya. Hinahanap niya pa yung tamang temperature niya bago mag-stabilize. Sa ngayon, bombahin natin ng saktong bomba lang. Normal pa rin naman. Bago ko siya pinayos, ganito pa rin naman. Wala ko napansin. Nung una, 'di ba, pag finol bomba, namamatayan o nawawala yung power. Pero ngayon, pag binomba mo siya ng todo, okay naman na. Yan oh, na-maintain niya na. So ayun lang. So ngayon, igala natin yung motor. Tingnan natin kung ayan, no? Tingnan natin kung mamamatay-matayan. So tara. Tara guys, nakakaya naman yung mga trip niya. So ito guys, tingnan natin. Yan. Yung normal speed niya, napansin ko mas naging responsive siya. Hindi ko alam kung placebo lang siya. Pero yung bago ko kasi siya pinagawa, pag ginagasan ko siya ng biglaang ganto kahit mahina lang, hindi ko nararamdaman na yung yung tulak niya. Nung bago ko siya pinagawa, hindi eh. Parang humina yung acceleration niya. Ngayon mas responsive na. Tapos pag tinodo ko siya, hindi na ako namamatayan. Nakatipid ako ng 1-2. So ayun, yun lang yung mga napansin ko. Tapos yung idling niya, since na tune up ulit siya, na itono ulit, kumakagat agad yung idling stop niya ng mabilis.
Ito pala yung ano ko, yung KML ko, yung high score ko dyan, na-maintain ko siya ng 48. Since hindi na ako kamote mag-drive, tagal ko hindi nag-vlog, tapos nagbago na rin ako. Ngayon bumaba siya, since nung lumabas yung sakit niya, ngayon nasa 43.6 siya. And yun, sana maibalik ko ulit siya sa 48 para tipid ulit sa gas. Naka full stop, bigla akong bubombahin ng todo. Hindi na siya kumakajot-kajot o parang nasasakal. Okay na siya. Mas naging responsive siya, sarap siya i-drive. At ito lang guys, sana marami kayong natutunan. Supermoto out! Yeah boy. Nung nagawa mo?